Today, we are going to talk about the blood of Jesus. This is the title of our sermon for today. Because I believe na kahit ang maraming Kristiyano matagal nang umaattend, pero marami sa mga anak ng Diyos ang hindi nakakaalam kung ano ba talaga ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Amen? Ang dugo ng Panginoon ay hindi lamang ito basta tumigis o nag-shed doon sa cross, kundi praise God, ito po'y merong kinalaman sa kabuuan ng ating pong kaligtasan at the same time sa pakikipaglaban natin sa mga gawa ng kalaban. Amen? So, if you have your Bible with you, please turn your Bible in 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19. Basahin po natin, ang sabi dyan, "You were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life, inherited from your forefathers, but with precious blood as of a lamb, unblemished and spotless, the blood of Christ." Praise God. Let's pray. Father, continue, Lord God, to open the eyes of our understanding as we study your words. Lord, reveal, Lord God, yourself to us, Lord God, through this message. And I pray, Panginoon, sa bawat isang narito, Lord God, continue to touch each and every one of us, and continue, Lord God, to bless us with your word in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So dyan sa verse na yan, makikita natin na hindi raw tayo binili ng Panginoon dahil tayo po ay, actually tayo ay nakasangla. Nakasangla sa kalaban na kailangan na bilhin o kailangan tubusin ng Panginoon mula sa pagkaka-embargo ni Satanas. Now, ang pinangbayad sa atin, pinang-ransom sa atin ng Panginoon, ay hindi yung mga bagay na nasisira o nabubulok. Hindi yung mga ginto. Ang sabi ng Bible, it is the blood, the unblemished and spotless blood of Jesus Christ ang ipinambili niya sa iyo at sa akin. Kaya napaka-precious nito. Amen? God Himself, sabi ng Bible, is the owner of everything. He is the Lord and the owner of everything. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Sa kanya lahat ng bagay, ang ginto at pilak, lahat. Pero hindi niya ginamit ang mga bagay na material na ito para ipambili o ransom sa iyo at sa akin. Ang ginamit niya, yung precious blood ng kanyang anak. Hindi kayang bayaran yon, mga kapatid. Kaya wala tayong karapatang magmayabang sa Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay precious sa harapan ng Diyos kasi ang pinambili sa atin ay precious na dugo ng ating Panginoon. Now, when Jesus was being tortured by the Roman soldiers, His blood was from all over His body. Kailangan mangyari ito. Kailangan tumigis o dumaloy ang dugo ng Panginoon dahil ito po yung fulfillment ng salita ng Diyos. The Word of God, the law, the Word of the Lord must be fulfilled. And according to Hebrews chapter 9 verse 21, ang sabi rito, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kailangang mangyari. Kailangang dumanak ang dugo ng Panginoon. Kaya kung papansinin natin, mula ulo hanggang sa paa ng Panginoon, meron siyang mga sugat. Na mula doon sa mga sugat na yon ay dumadaloy ang dugo ng Panginoon. Kaya kailangang tumigis ang dugo ng Panginoon dahil ito ang katuparan ng batas o katuparan ng salita ng Diyos sa Old Testament na there must be shedding of the blood upang makaranas tayo ng forgiveness sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya napaka-precious ng dugo ng Panginoon dahil ikaw at ako ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Now, ang tanong dito is, what does the blood of Jesus can do to us? Ano ang ginagawa nitong blood ng Panginoon para sa iyo at para sa akin? Bakit kinakailangang tumigis ito? Bakit kinakailangang maintindihan natin ang kahalagahan ng blood ng Panginoon? Unang-una sa lahat, sabi dito, the blood of Jesus marks you in the outside. The blood of Jesus marks you in the outside. Remember, ang Old Testament, lahat ng nangyayari sa Old Testament, yung mga nangyayari sa Old Testament, they are just foreshadows of what will happen in the New Testament literally.
yung mga makikita natin, yung templo ng Panginoon, yung tabernacle, yung Holy of Holies, ano pa, yung mga bagay na mababasa natin sa Old Testament, ay ito po'y foreshadow o symbol ng mga mangyayari sa New Testament. Kaya lahat ng nangyari sa New Testament, ito po ay merong kaugnayan doon sa Old Testament. Amen? So sabi ng Leviticus chapter 8 verse 23 to 24, Moses slaughtered the ram and took some of its blood and put it on the lobe of Aaron's right ear. So dito. Now, if you are marked by the blood of Jesus and you are, ibig sabihin, you are the property of God. Ngayon, kung gagamitin itong buhay na ito sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, praise God, you will face the consequence. Amen? May consequence. Kasi, kung sa gobyerno may nangyayaring ganon, kung sa gobyerno po pwedeng mangyari yon, how much more sa Lord? Kung pag-aari ka ng Diyos, dapat ginagamit ka lang doon sa kapurihan ng Diyos. Amen? Dapat ang buhay mo ginagamit lang para sa ikaluluwalhati ng Diyos na nasa langit. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you are God's property. Sa kabila, sabihin mo, you are God's property. Huwag kang papagamit sa iba. Huwag kang papagamit sa demonyo. Amen? Kailangan si Lord lang ang gagamit sa iyo. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! And praise God. Isa pang magandang bagay dito, no? Kung ikaw ay property ng Diyos, sino rito yung may mga properties? Let's say sasakyan or mga bahay. Anong ginagawa natin sa property natin? Pinapaupahan daw. Ikaw talaga. Di ba ginagawa natin dyan, iniingatan natin yan. Hindi po pwedeng nakawin ng sino man, hindi po pwedeng galawin ng sino man yung property natin. Kapag may pumasok sa property natin, ang ginagawa natin, trespassing ka. Hello? Praise God. So ganun din sa atin mga kapatid. Kapag property ka ng Diyos, yung mga gawa ng kalaban, wala siyang karapatang pumasok sa'yo, sa buhay mo. Dahil markado ka ng Diyos, property ko yan, wala siyang legal right. Amen? Na magtanim ng kung ano-anong bagay sa'yo, kapatid. Ang demonyo gustong-gusto maghasik niya na magtanim ng kung ano-anong mga negatibong bagay sa'yo, sa buhay mo. Hallelujah. Pero kapag nakita niya, o kung marirecognize niya yung blood ni Jesus, ay property ng Diyos to. Hallelujah. Hindi ko po pwedeng galawin to at hindi ako po pwedeng basta-basta mag-trespassing. Hallelujah. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos, mga kapatid. When we receive the Lord Jesus Christ, we are marked as God's property and no plans and wiles the devil will prosper against you. Why? Property ka ng Diyos. Iniingatan ng Panginoon ang pag-aari niya. Amen. Number 2, the blood of Jesus washed you in the inside. Washed us in the inside. Ibig sabihin, the blood of Jesus has cleansed us from all our sins. Leviticus chapter 17 verse 11, sabi dito, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement by the life. During the Old Testament, mga kapatid, yung atonement na sinasabi rito, ito po yung paglilinis sa mga kasalanan. Ito yung pagpapatawad sa mga kasalanan, ibig sabihin. During the Old Testament times, bago lumapit ang isang tao, bago maranasan niya yung paglilinis ng kanyang mga kasalanan o yung kapatawaran sa kanyang mga kasalanan, they have to offer the blood of the bull or the ram or the goats. Dadalhin niya ito ito yung ipipresent niya para sa kanyang sariling kasalanan. Remember yung word na atonement, diyan sa verse na yan, ang word na atonement dyan ay nanggaling sa Hebrew word na kaphar. Kaphar means, ano ibig sabihin? To cover. So during the Old Testament, ang mga tao na nag-o-offer ng blood sacrifice sa Panginoon, kapag sila'y gusto nilang ma-forgive sa kanilang mga kasalanan, they have to sacrifice blood for the atonement of their sins. Now, yung atonement dyan, nung Old Testament, tumutukoy daw ito sa cover.
pagtatakip sa mga kasalanan. So that means, kung halimbawa ito yung kasalanan mo, tapos kinoveran lang, ibig sabihin ba wala na yung kasalanan mo dyan? Hello? Kung nandito yung kasalanan mo, tapos tinakpan, ibig sabihin wala na ba yung kasalanan? Nandun pa. Tinakpan lang siya. So yung word na atonement, it means kapar, ibig sabihin it is to cover the sins. Once you sacrifice blood, your sins will be covered. So hindi nangangahulugan na wala na yung kasalanan mo, pero ang ibig sabihin, nandun pa rin yung kasalanan mo. Kaya ibig sabihin po pala nito, sabi ng verse dito sa Hebrews chapter 10, verse 3 to 4, but in those sacrifices there is a reminder of their sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. So that means, nung Old Testament, kapag ka nag-offer ka ng sacrifice, ng blood sacrifice, ibig sabihin, nandun pa yung kasalanan mo at every year, nare-remind. Every time na mag-offer ka ng sacrifice, ay inaalala ng Diyos yung kasalanan mo dati. There is a reminder. At every year, kailangan mo mag-offer. Bakit? May expiration. Na-expire yung power of that blood. Kasi sabi diyan, it is not possible. It is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Praise God. Yung Old Testament yan, mga kapatid. And now, sa New Testament, mga kapatid, ang sabi rito, 1 John chapter 1, verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Lahat ng mga kasalanan natin, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, sabi doon, nilinis na, inalis ng Panginoon. Sa Old Testament, they just covered the sin of the world, or your sin has been covered. But in the New Testament, sabi yan, through the blood of Jesus, you are cleansed from all your sins. Ibig sabihin, yung kasalanan mo noon, nung bata ka pa, yung kasalanan mo ngayon, at yung kasalanan mo sa susunod na mga panahon, ito po yung nilinis ng Panginoon. And ang sabi ng Bible, I will remember your sin no more. Amen? Because the blood of Jesus Christ take away or washed away all your sins. Kaya kapatid, kung ngayon ay pinarurusahan ka pa ng guilt dahil nagkasala ka nung isang taon, hanggang ngayon ay pinarurusahan ka ng guilty feelings o guilty emotions mo. Sinasabi ng kalaban sa iyo, oy, nagkasala ka, 2 taon na nakakaraan. Hanggang ngayon ay pinapaaranas pa rin sa iyo ng demonyong si Satanas, yung guilt na yon. Hallelujah. Kapatid, kailangan mo nang ma-free o kailangan mo nang ma-deliver doon sa guilt na yon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Bible, nilinis ka ng dugo ng Panginoon, hinugasan ka ng dugo ng Panginoon, hindi niya lang tinakpan yung kasalanan mo, kundi inalis niya to kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun niya inilalayo ang kasalanan mo sa iyo, kapatid. At kinakalimutan niya. Kaya kapag magpe-pray ka at sinasabi mo, Lord, nagkasala ako last year, patawarin mo ako. Hallelujah! Sasabihin ni Lord sa iyo, oy, ano ba? Pinatawad na kita. Ano yung sinasabi mong kasalanan dyan? Amen? At ang robe of righteousness, hallelujah, ito po yung ibinalabal ng Diyos sa iyo. Kaya sa tuwing lalapit ka sa Panginoon, ang nakikita ng Diyos sa iyo ay hindi yung sarili mo, kundi yung blood ni Jesus. Amen? Yung blood na yon na naghugas sa iyong kasalanan, kaya kinakailangan dumaloy o tumigis ang dugo ng Panginoon mula ulong ng talampakan upang tayo ay mahugasan mula sa ating mga kasalanan. Amen? Hello? Kaya wala tayong karapatang maghusga sa mga kapatid natin. Bakit? Nasasabihin natin yung nagkasala ka last year, kasalanan mo ito. Hallelujah. Wala tayong karapatan. Bakit? Hinugasan na ng Diyos yan eh. Amen? Kaya kung alam mo na lumapit ka sa Panginoon, kapatid, unang-una dapat mong patawarin yung sarili mo. Ikaw mismo ang may problema kung hindi mo magawang patawarin yung sarili mo. Pinatawad ka na ng Diyos. Ang mahirap kasi sa atin, bilang mga Pilipino, napaka-sentimental natin. At napaka-historical natin. Sa mga mag-asawa,
sa mga magkakaibigan, historical, ibig sabihin yung kasalanan nung pangunang panahon hanggang ngayon ay binibilang-bilang. Hallelujah. Ang hirap magpatawad ng tao. Amen? Ang Diyos, napakadali niya magpatawad. Pero yung tao ang tagal. Hallelujah. Praise God. Hindi po ba? Ang hirap-hirap natin magpatawad. Pero sa Lord, praise God, simula nung ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon, pinatawad ka ng Diyos. Amen! Ang lahat daw po ng lumalapit sa Panginoon, dililinis ng Diyos. Ngayon, mayroong isang atheist na hindi naniniwala sa Panginoon. Nagkaroon ng debate sa isang pastor. Kasi yung pastor na to, siya ay isang evangelist. At every time na magpipreach siya, pinipreach niya yung blood ng Panginoon. And then, nagkaroon ng pagkakataon na magharap itong dalawang ito, itong atheista at saka itong pastor. At ang sabi ng atheista, ikaw pastor, sinasabi mo na lahat ng tao ay nilinis na ng Panginoon. Lahat ng tao, sabi mo, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon ay nilinis na ng Panginoon. Pero bakit napakarami pang mga tao ang makasalanan? Bakit napakarami pang tao ang marumi sa harapan ng Diyos? So hindi makapaniwala itong atheista doon sa sinasabi ng pastor. Sabi ng pastor, pakinig ka. Isa lang sasabihin ko sa iyo. Ang dugo ng Panginoon, the blood of Jesus is just like a soap. Katulad ng isang sabon. Amen? Ang sabon ay nandyan. Pero kapag hindi mo ginamit yan at in-apply mo sa buhay mo, mananatili kang marumi. Tama? Amen? Kahit tonelada pang sabon ang ibigay sa iyo kung hindi mo gagamitin yan, kahit maligo ka araw-araw pero hindi ka nagsasabon, hallelujah, nandun pa rin ang libag. Andun pa rin ang dumi. Tama po ba? Ganon din sa dugo ng Panginoon. Kaya ang mga tao na nanatiling marumi kasi they don't want to apply the blood of Jesus in their lives. Kahit nagtatrabaho ka pa sa sabunan, nagtatrabaho ka pa sa factory ng sabon, hallelujah, walang magagawang paglilinis sa sarili mo yung sabon na yan, kung hindi mo gagamitin sa sarili mo. Sabi ng atheista, oo nga. Amen? That's how the blood of Jesus works in us. It cleanses us if we will apply it in us. Amen? Kapag ikaw, kapatid, sinasabi mo sa sarili mo na marumi ka pa rin, matagal ka ng Kristiyano, sinasabi mo, marumi pa rin ako, hallelujah, may problema sa'yo. Hindi mo ina-apply yung salita ng Diyos. Hindi mo ina-apply yung dugo ng Panginoon. You have to apply it and believe it by faith that you are cleansed by the blood of Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya, sino rito yung ina-atake pa ng guilt? Yung noong-noon pa, parating yun yung naaalala niya. Habang tuwing magpe-pray siya, hindi siya makapag-pray kasi yun ang naaalala niya, yung kasalanan niya. Kailangan mong ma-deliver, kapatid. Kailangan mong i-apply yung blood ng Lord sa sarili mo upang sa ganun maranasan mo yung paglilinis ng blood. Amen po ba? Now, ang sabi dito sa 1 John, binasa natin kanina, na yung Greek word ng word na cleanses. Sabi dyan, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Ibig sabihin yan is kataretzo. Na ibig sabihin ay to purge or purify. To purge or purify. Alam niyo yung ibig sabihin ng purge? Kapag ka pala ang ginto, ay kinuha mula doon sa bundok. Para ito ay maging tunay na ginto, kailangang dumaan siya sa apoy. Amen? At habang inaapoyan yan, kasi malimit akong manood ng mga discovery, doon sa yung discovery, na yung mga gold rush, gold fever, makikita ninyo na mga ginto na niluluto yan, tapos pagka nalusaw na yung gold, umiibabaw sa ibabaw niya yung mga hindi kailangan. Yung mga dumi. At tapos, nagiging pure yung gold. So, ganun din pala yung ginagawa sa atin. Yung cleansing na ginagawa sa atin ng Panginoon, hindi ko na tinanggap mo si Lord ay malinis na malinis ka. Although nandun yung kalinisan, nilinis ka ng Panginoon. Pero habang lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon, unti-unti yung lahat ng mga kasalanan mo, lahat ng mga bagay na natitira doon sa kaibuturan ng puso mo na nagsisilbing kadumihan o kasalanan mo sa harapan ng Diyos, ito po'y umiibabaw.
Amen? At inaalis ng Panginoon. That's how the blood of Jesus Christ purges us. And it purifies us, mga kapatid, from glory to glory. Ang paglilinis ng Panginoon sa atin ay nung nagsimula yon mula nung tanggapin natin si Jesus. At habang lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon, napupurify yung heart natin. Amen? Maaring sa panlabas, walang nagbabago sa atin. Yung itsura natin, ganun pa rin, pogi pa rin, maganda pa rin. Pero yung inside natin, mga kapatid, nagkakaroon ng paglilinis. Continuous yung paglilinis ng Panginoon. Amen? Amen! So tingnan mo yung katabi mo, kung may nagbago. Hallelujah. Meron ba? Praise God. Hindi ba may nagbago? Alam mo yun, yung paglilinis mula sa kalooban, yung paglilinis ng Diyos mula sa loob natin, it manifests in the outside. Ako, naniniwala ako dito, mga kapatid. No? Naniniwala ako doon sa pag nilinis ng Diyos yung kalooban mo, yung loob mo, nagmamanifest ito doon sa panlabas. The way you dress, the way you talk, hallelujah, the way you act, nagmamanifest yun. Pero kung sasabihin mo sa sarili mo na nilinis na ako ng Panginoon, pero yung buhay mo ay napakadumi pa rin, hallelujah, may question mark doon. Talaga bang nilinis ka ng Panginoon? Kaya makikita natin, mga kapatid, ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon, hallelujah, it manifested in all aspect of our lives. Una sabi, it marks us from the outside. So meron tayong marka. Spiritually, we have mark. And then, it cleanses us from the inside. It marks us in the inside. Praise God. It washed us from the inside. And then, yung panghuli, bilis tapos na tayo? Praise God. Excited? No. Yung panghuli, yung number 3, the blood of Jesus surround you from all sides. Praise God. Yung number 1, the blood of Jesus marks you in the outside. Number 2, it washes you in the inside. And it surround you from all sides. That means you are protected because of the blood of the Lamb. No one can withstand the wrath of God. Sabi dito, walang sino man ang makatatayo sa judgment ng Panginoon, sa paghatol ng Panginoon, unless you are covered by the blood of the Lamb. When you are covered by the blood of the Lamb, mga kapatid, walang atake, no wiles, no plans of the devil will prosper against you because you are well protected. The blood of Jesus serves as our protection, our shield mula sa mga gawa ng kalaban. Hallelujah. Remember, mga kapatid, ang sabi ng Ephesians chapter 6, verse 16, I want to show you something from this verse. Sabi dito, above all, taking the shield of faith, which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked. Take note of that word, fiery darts of the wicked. Ano ba itong mga fiery darts of the wicked? Mga nag-aapoy na palaso ng kalaban, ang sabi ng Bible. Merong mga fiery darts of the wicked na ibinabato sa atin. Ano ba itong mga ito? Ito yung mga spoken words, mga negative words, mga curses. Curses are just spoken words. Amen? Na ino-honor ng demonyo si Satanas. Hindi mo alam na habang nagtatrabaho ka, meron pala doon sa kasamahan mo sa trabaho na inggit sa'yo, and then sinasabi niya sa kanyang isipan na, balang araw, matatanggal ka dyan. Hello? Ito po yung mga fiery darts of the wicked. May mga cursed things, may mga cursed words silang ibinabato sa iyo, kapatid, na hindi mo alam. But because of the blood of Jesus, it covers you. It protects you from all the fiery darts of the wicked. If you apply the blood of Jesus in your life, hallelujah, you are well protected. Hindi mo man ito nakikita, pero that's how it is. Ganoon kumikilos at gumagawa ang Panginoon sa buhay ng mga taong nananampalataya sa Kanya. Ano pa yung mga fiery darts of the wicked? Hallelujah. Ito yung mga gawa ng kalaban. Mga sakit o yung mga gawa na kung saan hindi mo napapansin. Na inaatake ka na pala. Praise God. Napakabuti ng Diyos dahil sa lahat ng aspeto ng buhay natin, from the outside, from the inside, and from all side,
ng buhay natin, nandun yung kapangyarihan ng blood ng ating Panginoon. Ang blood ni Jesus, no one can stand. No one can withstand in the blood of Jesus. Even the works of the devil. Even the devil himself cannot withstand the blood of Jesus. Amen? We are uncursable. Ibig sabihin, walang sino mang tao ang pwedeng mag-curse sa'yo. Nagbabounce sa'yo o nagbabounce lang yung mga curse words, mga cursed things na itinotro nila sa'yo. Yung mga ibinabato nila sa'yo na mga pangit na salita, nagbabounce back sa kanila. Kaya praise God mga kapatid, ganito po nangyayari ang proteksyon na ginagawa sa atin ng Panginoon. Kapag ikaw ay well covered ng blood ni Jesus, at merong mga taong nagsalita ng bad words against you, at yung tao na yun, kung yung tao na yun ay hindi mananampalataya ng Diyos, hallelujah, yung salitang binitawan niya, magbabounce back sa kanya. Amen? Kaya halimbawa, pareho kayong umaattend sa church. Siyempre, hindi naiiwasan minsan yung nagkakaroon ng mga friction, nagkakaroon ng awayan or tampuhan, and then hindi mo napigilang magsalita against your sister or against your brother. Praise God. Hindi mo alam na itong taong ito ay well covered by the blood of Jesus. Ikaw, na punong-puno ng anger, yung shield, yung blood ni Jesus ay nawawala doon sa proteksyon, ay sa paligid mo. Hallelujah. Once na nagsalita ka against your sister or your brother, kapatid, mag-iingat ka. Bakit? Yung salita na yon ay pwedeng bumalik sa'yo. Dahil yung protection, yung shield, ay inaalis ng Diyos. Amen? Kaya every day, brothers and sisters, before you leave your house, hallelujah, Lord, cover me with your precious blood. Have you ever prayed like that? Na tuwing aalis ka ng bahay, hindi mo lang sinasabi na, Lord, bless me, Lord, protect me, o Lord, ganito, ganyan. Let's always declare, bago ka umalis ng bahay, kapatid, Lord, cover me with your blood in the name of Jesus. Amen? Lagi ka magpapakover ng blood ni Jesus. Kaya kung mapapansin ninyo, kahit sa mga travel, kung halimbawa aalis ka, pupunta ka sa isang lugar o magmamaneho ka, Lord, cover this car with your blood. Para yung protection ng Lord, hindi lang sa'yo, pati yung sa car mo, sa sakyan mo, covered ng blood ni Jesus. Amen? I-apply natin yung blood ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay natin, maging sa mga properties natin. I always pray, sa mga kapatid, kapag ang mga anak ko ay pumupunta sa trabaho, isa pa lang pala yung anak ko nagtatrabaho, and then, pumapasok sa school, we always declare, Lord, cover that bus with your precious blood. Dahil ang covering ng Panginoon ay hindi lamang para sa mga anak namin, kundi buong bus. Mamaya aalis tayo. Kung sino yung maatasang mag-pray, doon sa bus, i-apply natin yung blood ni Jesus. Dahil ito po ay binibigyan ng Panginoon o ino-honor ng Diyos yung ating mga prayers. Halimbawa, ang mga pamilya mo nasa Pilipinas, praise God. Kapag magpe-pray ka, don't just pray, Lord, bless my family. Yung good health para sa family ko. Ipag-pray mo rin, Lord, I apply your blood upon my family. Sa lahat ng mga miyembro ng family ko, Lord God, ina-apply ko yung blood mo sa kanilang mga buhay. Dahil ino-honor ng Diyos yung prayer na yon. Dahil ibig sabihin, kapag sinabi mong, Lord, I apply your blood, ibig sabihin, your faith is true. Totoong-totoo yung pananampalataya mo na yung blood ni Jesus may magagawa doon sa family mo. Maging doon sa mga properties mo, kapatid. Hindi mo alam, minsan may mga gumagalaw na mga properties mo, pero kapag covered ng blood ni Jesus yan, God will expose those people na merong interest doon sa properties mo. I remember, kasi sa amin po, meron kaming property. Hinati-hati ng father ko yung property namin sa iba't ibang pangalan. So, iba't ibang titulo. Ngayon, yung mga title na ito, hawak-hawak ng mga kapatid ko, merong isang tao na gustong hingin o hiramin yung title. Yung isang lupa namin, gustong hiramin yung title. Alam niyo kung ano nangyari? In-expose ng Lord kung ano yung activity ng taong ito, na yung palang title na yun, kapag nahawakan niya, pwede niyang ilipat sa pangalan niya.
Kaya sabi namin, praise God, salamat at in-expose ni Lord yung activity nitong taong ito. Kung magkataon, wala na pala kaming property. Imagine niyo yan. So sa lahat ng aspeto ng buhay mo po, pwede mong i-apply ang blood ng ating Panginoon for your protection. Hallelujah. Maging sa mga taong na may persecute sa iyo. Tandaan po natin kanina, yung blood ni Jesus, it cleanses. Amen? It cleanses. Ngayon yung taong may persecute sa iyo, pwede mong i-apply yung blood ni Jesus. Lord, I apply your blood upon my colleague na palagi na may persecute sa akin because that blood can cleanse him. Later, sooner than later, makikita mo na ang taong ito, unti-unting nagtatanong sa iyo, saan ka ba umatin? Hello? Makakaranas siya ng cleansing ng Panginoon. Sa mga asawa ninyo na hindi naniniwala sa pinananampalatayanan mo ngayon, you may apply the blood of Jesus sa asawa mo. Habang natutulog siya, I apply your blood, Lord, sa aking asawa. Hallelujah. Because kahit inis na inis ka na. I apply your blood, Lord, sa mga anak ko, ng mga hindi pa nananampalataya sa iyo. Amen? You may apply the blood of Jesus. Kahit saang aspeto ng buhay, kahit sa anong properties, kahit sa trabaho mo, kapatid, Lord, I apply your blood dito sa office namin, Panginoon, lahat. Kasi, alam nyo, yung mga demon spirits, they cannot stand on the power of the blood of the Lamb. Amen? Hindi nila kayang tagalan ang blood ni Jesus. Tatandaan po ninyo yan. Once you apply the blood of Jesus, kahit sa kwarto mo, may mga mangyayari na kakaiba doon sa kwarto mo, na ang mga demonyong espiritu na nandun sa kwarto mo na nagpapahirap sa iyo, hindi ka makatulog. Bakit? Nandun yung spirit of sleeplessness. Amen? But when you apply the blood of Jesus, they will be gone. Amen? Because the blood of Jesus is more powerful than any spirit na alam natin dito sa mundong ito. Amen? Basahin natin itong Revelation. Revelation chapter 12, verse 10 to 11. Ang sabi yan, Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ have come. For the accuser. Sino yung accuser? For the accuser of our brethren, this refers to the devil. This refers to Satan. For the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down, and they overcame him. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to the death. They overcame him by the blood of the Lamb. There is power in the blood. The accuser has been defeated by the blood of the Lamb. People can overcome the devil and the works of the devil, hallelujah, by the blood of the Lamb. Kaya kahit anong gawin mo sa blood ni Jesus po pwede. Pwede mong i-apply sa buhay mo personally, pwede mong i-apply sa trabaho mo, pwede mong i-apply sa mga properties mo, sa lahat. Sa mga miyembro ng family mo, you can apply the blood of the Lamb. And there is power within that blood. Amen? If you believe by faith. Hallelujah. Kaya, praise God. Bilang pagtatapos, ang blood ni Jesus, is like a space suit. Ano ibig sabihin ng space suit? Ito yung ginagamit ng mga astronaut. Yung kanilang space suit. Wala pong pwedeng tumagal doon sa space nang walang spacesuit. Amen? Itong mga astronaut na to, bago sila lumabas doon sa outer space, they have to put on their spacesuit. They cannot live doon sa outer space without that. Amen. Now, tayo mga kapatid, we cannot live in the heavens, if we don't have the blood of Jesus. We have to have the spacesuit. Amen. Kung ang mga astronaut, hindi sila pwedeng tumagal ng kahit isang araw o isang oras doon sa outer space. Hallelujah. Ganon din tayo. Hindi tayo pwedeng
makapasok doon sa presensya ng Diyos without the blood of Jesus. Amen? Kaya pala nung sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. It pertains doon sa blood niya. Habang pinag-aaralan ko yung offering ng worship ni Cain at saka ni Abel, nagtataka ko bakit wala naman nakalagay doon na hindi the best ang binigay ni Cain. Bakit ni-reject ng Diyos? Amen? Para kay Cain, ito yung the best. Walang sinabi doon na hindi the best ang binigay ni Cain. Bakit inaccept ng Diyos yung offering ni Abel rather than doon sa offering ni Cain? Amen? Pwede namang i-accept ni Lord pareho, di ba? Bakit? Ano ang difference? Ang difference is because Abel's sacrifice has blood. Amen? And that is why, mga kapatid, ganito ka-importante yung blood ni Jesus. Whenever we come to worship the Lord, it must have blood. It must have the blood of Jesus. Amen? Hindi tinatanggap ng Diyos ang anumang offering without the blood of Jesus. Kaya kung magbibigay ka ng offering sa Panginoon, Lord, cover this offering with your blood. Kahit anong offering yan, whether it is money or anything, Lord, cover this with your blood para tanggapin ng Diyos. And praise God, today, hindi na natin kailangan magpatay pa ng kung ano ng mga kailangang patayin para mag-offer ng sacrifice sa Lord dahil namatay na si Jesus. Amen? Imagine ninyo kung gaano kamahal ang goat at saka mga lamb ngayon. 1 kilo lang, hindi na natin mabili, di ba? Bibili ka pa ng isang buo, tapos kakatayin mo at kukunin mo yung dugo, i-offer mo sa Panginoon. Praise God, there is a new covenant. Amen? Amen? Sinelyuhan ng Diyos yung new covenant. This is my new covenant. Hallelujah. And by my blood, it is sealed. So yung blood ni Jesus na ito na yung nagre-represent sa atin kahit na sa habang panahon, mula ngayon hanggang sa susunod na mga salin lahi, yung blood ni Jesus na to hindi nag-expire. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Let's all rise. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah.